Kapag weekend, naghahanap kami ng mga pasyalang libre lang na malapit dito sa amin. Kaya today, napadpad kami dito sa Manila Yacht Club. Dito lang ito sa Manila Bay, karugtong ng Dolomite Beach. Karapat lang din ito ng CCP Complex dito sa Rojas Boulevard. Madalas dito lang kami nag-unwind kapag weekend. Dahil dito, makapaglaro din naman ang batang ito. Nag-rent lang kami ng bike para makapag-bike siya along the area. Meron din naman ditong bilihan ng mga toys para makapaglaro sila. At para na nga ring Manila Zoo ito dahil nandito ng mga ibon na galing sa Manila Zoo. Napansin ko hindi na mailap itong mga ibon. Dahil halos nakikisabay na rin sila sa pamamasyal ng mga tao dito. Marami din dito na namimingwit. Pampalipas oras din siguro nila ito dahil weekend. O diba, nakapamasyal ka na, nagkaulam ka pa. Marami din namang restaurant dito. Kaya lang kapag limited ang budget, ay pass na lang muna tayo dito. Better luck next time. At dahil mainit na, alas 11 na pala ito ng tanghali, umalis na rin kami at napagdesisyon dumiretso sa Diwata Paris Overload. Malapit lang kasi ito dito kaya mabilis lang namin narating ito. Marami na ngang nakaparadang mga sasakyan dito sa labas na dati dito nagsisimula ang pila. Sa pagpasok namin, napakalawak ng space ni Diwata. Nandito din ang trending na malaking payong niya. Alas 11 na nga ng tanghali ito at araw ng linggo. Pero bakit parang walang tao? Wala nang pila ngayon kung saan naman napakaraming bagong dish na inilabas itong si Diwata. Meron sila ditong 899, good for 5 person, crispy ulo overload. Up to 5 person lang. Kapag nag-exceed, bibili ka na ng panibagong order. At ang inclusion niyan ay kalahating ulo, bagnet, plus chicharong bulaklak. Meron din itong kasamang soft drinks, kaya lang 3 lang, 2 egg, tsaka 4 rice unlimited. Paano kapag 5 tao? Paano ang pang 5? Baka bibili na siya ng rice. Itinawan ka nilang cheesy baked bangus overload. Good for 2 person, 2 soft drinks, unlimited rice, and unlimited sabaw. Sa halagang 399 pesos, almost 400. Meron na rin pala silang dinakdakan 130 pesos with only rice plus 1 soft drinks. At ang kanilang nag-trending na Paris Bagnet Overload na dating 100 pesos, ngayon 120 pesos. Only rice pa rin naman with free soft drinks. Next, bago sa menu ang paksiw na bangus overload with only rice plus 1 soft drinks. At ito ay nagkakahalaga ng 120 pesos per order. At ang kanilang crispy pata overload. Good for 2 to 3 person with only rice, 2 soft drinks. 2 soft drinks, paano kung 3 kayo? Bibili na lang ba ang isa? Anyway, tara, pipili na tayo ng ating o-orderin. Ito ang kanilang chicken choice halagang 120 pesos, unlimited rice at ang kanilang barbecue. Meron din ditong grilled chicken or inasal na manok. Makikita natin kung paano ito niluluto. Ito pala yung barbecue. Parang inihaw na manok na lang ang o-orderin ko. May chicken oil kaya ito. Ito naman kanilang dinakdakan. Wow, mukhang masasarap na ang mga pagkain talaga dito. Pero wait, ito muna ang o-orderin natin. Kasi parang kakaiba sa paningin ko eh. Ang kanilang cheesy baked bangus. 399 pesos. Good for 2 person. Unlimited rice, unlimited sabaw, plus 2 soft drinks. Diba? Ang laki. Kasya na to sa amin. 2 lang naman kami ang kakain. Uy, ito palang lutuan ito. Ang bongga. Naka-oven. Ito ang kanilang crispy ulo na halagang 899 pesos. Katabi naman nito ang crispy pata overload na halagang 499 pesos. Ito ang kanilang sumikat na Paris overload dati at ang mami na halagang 130 pesos ngayon. Okay, tara, kuha na tayo ng spoon dahil susubukan na natin itong kanilang cheesy bangus overload. Pa-healthy style muna tayo ngayon. Andito na tayo sa ating napiling table at nakuha ko na rin itong libreng soft drinks. Itong kanilang rice, parang naiba ng kanin nila or napadami lang ito ng tubig. Ang kanilang cheesy bangus na napakaraming cheesy at meron ding kamatis. Ito nga ang favorite part ko dito, ang bandang tiyan kasi matabang part na to, diba? Ito na ang ating gitnang bahagi ng bangus, sweet, maraming kamatis, cheese, at ang meaty bangus. Ilagay lang natin sa kanin at isubo. Ngayon lang ako nakakain nito, guys. Para sa akin, parang hindi nag-complements itong cheese dito sa taba ng bangus. Sorry guys, medyo mataas ang taste bud ko. Sabi nila kapag nagustuhan mo yung shrimp thermidor, magugustuhan mo rin ito.
Kaya tingnan mo din, malay mo magustuhan mo ito. Pero yung laki ng bangus, grabe 2 palad ito. Dahil sa laki, hindi na namin ito naubos, kaya tinake out na rin namin ito. Swak ang mga bago ina-offer nila sa mga pangbarkada. Katulad itong bangus ay pwede ito sa 4 na tao. Magsishare kayo ng tig 100 pesos para sa isang bangus na 399 pesos. Kaya lang kailangan mong bumili ng extra rice na 2 at 2 soft drinks since good for 2 person ito. Alas 12 na nga ng tanghali at dumami-dami na rin ang tao dito. Pero hindi na ito kagaya dati na punong-puno ang bawat table nila dito. Ganoon naman talaga ang totoong negosyo, hindi lahat na oras ay malakas ito. Kung nakakaranas tayo ng tumal, palatandaan niya na dumadaan tayo sa tamang proseso ng pagnenegosyo. Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw din ay nakakaranas nito. Sa dami ba naman ang kakompetensya ngayon at patuloy na pagtaas ng bilihin at halos nawala na tayong natira at minsan ay kulang pa. At ang nagiging resulta nito sa iba ang pagsarado ng negosyo dahil sa tinatawag na kalugian. Pero kung napansin nyo, si Diwata ay nagiging agresibo pa para tumuklas sa mga makabagong pamamaraan para malabanan at maipagpatuloy ito. Kaya kung napansin nyo, napakaraming bagong pagkain ang mga ino-offer niya dito. Kaya sa ating mga sinimulang negosyo, kailangan lang nating intindihin ang estado o sitwasyon ng negosyo natin na sinimulan na hindi laging malakas dahil hindi maiiwasan na hihina ang benta natin. Consistency pa rin naman ang kailangan sa negosyo, matumal man or hindi. Sa tumal na dinadanas natin ngayon, ito yung panahon na sinusubok ang kakayahan natin, ang kaisipan natin sa mga bagay, sa kung paano mo ito maharapan ng paraan at palagpasan ito. Ito kasi mga sitwasyon na dapat natin ma-experience para tayo matuto, hindi yung para magsarado. Ang magiging successful sa negosyo kasi para sa akin ay hindi nasusukat sa pagiging sikat mo sa social media, kundi sa kung paano mo ito maipagpatuloy hanggang dulo. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!